Mali daw na maniwala na birhen si Maria? Panoorin po natin ang video na ito. Is it biblical? Tama ba na tawagin natin na Blessed Virgin Mary? Hindi ba nanganak siya? At nang manganak siya, mga kababayan, tinanganak yung ating Panginoong Jesus. Then afterwards, nanganak pa rin siya. Tinuturo yon sa inyo, mga Catholic faithful. Yon yung Catholicism po. Napakataas yung pagrespeto kay Blessed Virgin Mary. Pero sumobra siya eh. Okay, so sumobra na tayo mga Katoliko. Again, isang malisyosong tao lamang ang mag-o-object na hindi birhen si Mama Mary. Never namang nabasa sa Bible na nakipagtalik siya kay Jose na kanyang asawa. At isa pa, si San Jose po ang pinili ng Diyos at hindi itong malisyosong tao na nag-iisip na hindi na birhen si Mama Mary dahil daw nakipagtalik sa kay San Jose. Now, kahit batuhin pa tayo ng mga Katoliko ng argumento na may mga kapatid si Jesus at nanganak pang uli si Maria, ay kaya pa rin nating patunayan na mali pa rin ang kanilang pagkakaunawa kahit na gumagamit pa sila ng Biblia. Si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus ay nanatiling birhen. Paano po nangyari ito? Panoorin niyo po ang buong video na ito. Hi there, this is Vince Catholic. Isa na namang mapagpalang oras po sa lahat ng mga kapatid natin kay Kristo. Sa araw na ito, magbibigay na naman po tayo ng linaw, mga maling pagkaunawa ng ibang sekta ng pananampalataya patungkol po sa ating inang birhen na si Maria. Para matukoy pa natin ang kanilang argumento, allow me to give you a brief context. Para sa kanila, nag-anak pa daw ulit si Maria, kaya hindi na siya maaring tawaging birhen. Basahin po natin ang kanilang ginagamit na talata at unawain nating mabuti ang talatang ginamit upang sirain ang ating inang birheng Maria. Ayon po dito sa Matthew 13 verse 55, hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Yan po ang ginagamit nilang talata. Walang mali po sa sinasabi ng talata, ngunit hindi lamang makaunawa ang mga gumagamit nito. Hindi naman po sinasabi sa talata na kapatid yun ni Jesus sa ina, na siyang si Maria o maging sa amang si San Jose. Hindi siguro nila nakita ang question mark na ginagamit sa talata. Nagpapakita lamang ito na hindi o walang kasiguraduhan ang statement kasi ito nga po ay nagtatanong pa lamang. Alam naman ng mga totoong nagbabasa ng Biblia na ang nagtatanong ay yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus o maging sila ay hindi naman malapit sa ating Panginoong Hesus upang magbigay ng kanilang opinyon na paniniwalaan agad. Kung meron mang hindi maunawaan sa talatang nabasa, mahalagang magkaroon po tayo ng second opinion o magtanong sa may mas malalim na kaalaman sa Biblia. Ito po ang ating mababasa sa referensyang ito. Brothers, na ginamit po sa talata, the term could refer to half-brothers or kinship in general. Hindi naman pala tumutukoy sa kapatid sa laman ang sinasabi ng talata. Nabasa nga natin ang salitang kinsman na malayo sa pagkaunawa ng ibang sekta. Ano nga ba itong kinsman? Ganito naman pong sinasabi sa referensya. Ito ay tumutukoy sa relative, cousin, uncle, or nephew. Nabanggit po dito mga kapatid na isa sa mga kahulugan ng brothers ay tinatawag nating uncle or nephew. Kung magbasa lamang tayo ng tama sa Biblia, ay makikita natin ang katotohanan na hindi porket nabasa ang salitang kapatid sa salin ng Tagalog o brother sa salin naman ng English, ay magkukonclude ka na kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesus ang nabanggit sa talata. Diba? Mayroon ba tayong mababasa sa Bible na ang nephew ay tinawag na brother ng kanyang uncle? Malinaw po ito na mababasa natin sa Biblia mismo, na ang uncle ay tinatawag na brother ang kanyang nephew. Ito po ang ating mababasa. Abram said to Lot, "There should be no arguing between you and me, or between your herdsman and mine, because we are brothers." Ayan. Alam naman ng mga tunay na nagbabasa ng Bible kung ano po ang relasyon ni na Abraham at ni Lot. Kung mayroon mang nagsabi na hindi nephew ni Abraham si Lot, nako po, may problema na yan sa pagkaunawa. Ayon po sa sinasabi ng talata, pwede naman pala na kahit ang mga tiyuhin lamang ay nagtatawagan na brother. Paano ngayon yan? Na may malinaw na po tayong paliwanag sa issue ng ibang sekta ng pananampalataya patungkol sa kung may mga kapatid pa si Jesus. Subalit alam naman po natin mga kapatid na ang mga totoong tagasunod lamang ni Kristo ang tatanggap sa ating paliwanag sapagkat ang totoong tagasunod ni Kristo ay naniniwala sa simbahan na siya mismo ang nagtatag nito. Sa mga hindi pa rin po naniniwala na walang kapatid sa laman or biological brother ang ating Panginoong Hesus, ito po ang dapat nilang sagutin na katotohanan. Ayon po sa sinasabi sa Luke chapter 2 verse 41 to 42 na saan ang kapatid ni Jesus noong 12 years old na siya at nagpunta sila sa Jerusalem para dumalo sa fiesta. Diba?
Grabe naman po kung mangyaring may kapatid nga sa laman ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman mangiiwan ang matitinong magulang ng kanyang mga anak at dumalo lamang sa isang fiesta. Ito po ay napakalinaw na patunay na berhen talaga si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus sapagkat wala siyang kapatid sa laman. Hindi na nasundan pa ang Panginoong Hesus dahil hindi naman ginalaw ni San Jose si Mama Mary. Kagaya po ng iniisip ng iba. Mga malisyoso lamang ang magsasabi na ginalaw ni San Jose si Maria. Diba? Kaya nga si San Jose ang naging esposo ni Mama Mary kasi nga kaya niyang tuparin ang kalooban ng Diyos. Iyon naman ang hindi kayang gawin ng mga judgmental na nagsasabing hindi na berhen si Mama Mary dahil para sa kanila ay may nangyari daw after Jesus was born. Paano naman kaya natin mapapatunayan na hindi nga ginalaw ni San Jose si Mama Mary? Simple lang naman ang sagot natin dyan, mga kapatid. Ang pag-aasawa ni Mama Mary at ni Saint Joseph ay extraordinary sa kadahilan ng pinakasalan ni Saint Joseph si Mama Mary sapagkat ito'y nagbubuntis sa ating Panginoong Hesus. Kahit sabihin nating nakatakda na silang magpakasal, subalit alam naman natin na ang babaeng malalaman na buntis bago pa ang kasal ay binabato hanggang mamatay. Kaya malinaw na extraordinary ang pagpapakasal ni Saint Joseph kay Mama Mary sapagkat nalaman na niya na buntis si Mama Mary sa pamamagitan ng Holy Spirit. At hindi ito nagdalawang isip na sundin ang kalooban ng Diyos na pakasalan si Mama Mary. Malinaw po yan, mga kapatid. Nabasa natin sa Biblia kung paano naging extraordinary talaga ang pag-aasawa ni Saint Joseph sa kay Mama Mary. Kaya malabong iba ang piliin ng Panginoon maliban sa kay San Jose, sapagkat siya ay matuwid na tao na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bilang dagdag na paninaw patungkol po sa hindi paggalaw ni San Jose sa kay Mama Mary, alalahanin natin ang sabi ng Biblia na walang imposible sa Diyos. Kung yan po ay imposible sa pag-iisip ng ibang tao, dahil sa kanilang estado bilang tao, dapat pa natin paniwalaan na para sa Diyos ay walang imposible. At isa pa po, si San Jose, alam naman natin na hindi niya nilabag ang kalooban ng Diyos. At ito po ay nagpapakita na siya ay napuspos ng banal na espiritu na nagbubunga ng ganito. Makikita natin sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. You see? Walang duda na hindi talaga ginalaw ni San Jose si Mama Mary. Dahil nga, meron siyang self-control. Na malayo naman po sa pag-iisip sa mga mahilig umatake sa kay Mama Mary, na sigurado namang wala sigurong self-control. Kaya nasasabi nila mga ganoong argumento. Now, ito pong tanong natin sa mga kapatid natin. Dagdag na rin po natin ito. Kung ang Panginoong Hesus ay may kapatid sa laman, bakit sa kanyang alagad ipinagkatiwala ang kanyang ina at hindi sa sinasabing mga kapatid sa laman? Diba? Mahalaga din na malaman natin ang katotohanan patungkol sa bagay na ito. Pagkat ito naman ay mababasa natin sa Biblia noong panahong nagpapako ang Panginoong Hesus sa krus. Napakalino naman po ang ating mga nilatag na mga patunay. Talagang nanatiling berhen si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Wala siyang kapatid sa laman, ayon mismo sa Biblia na ating binasa, at ito ay hindi gawa-gawang kwento lamang. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi niyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot ito at mas marami pa matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kalay ko. Nabasa niyo? Ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Kung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala. Na-curious lang kayo.
Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya, upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.